Kalaboso na sa kulungan sina Kuting at Liza Smarks matapos silang malaglag ni Senadora Amy Marcos. Ang matagal na ring tinutugis ng mga kriminal ay sa wakas nahuli na at ngayon haharap na sa hustisya. Ang kanilang pagkakahuli ay bunga ng masusing investigasyon at determinasyon ng mga otoridad na tapusin ang kanilang mga iligal na gawain. Si Senadora Amy Marcos mismo ang nagkumpirma ng kanilang pagkakadakip sa isang press conference kaninang umaga. Ayon sa kaniya, matagal na ring inaabangan ng publiko ang araw na ito at masaya siya na makikita na ng taong bayan na ang hustisya ay umiiral pa rin sa bansa. Pinuri niya ang mga kapulisan at iba pang ahensya ng gobyerno na nakatulong-tulong upang maisakatuparan ang mga operasyong ito. Wala nang kawala pa si Kuting at Liza Smarks. Sa pagkakakulong nila, umaasa ang sambayanan na magiging babala ito sa mga iba pang politiko na ang batas ay hindi natutulog. Ito rin ay isang paalala na ang bawat pagkakasala ay may katapat na parusa at walang sinuman ang maaaring makatakas mula rito. Ngayon, ang mga biktima ng kanilang pagkakasala ay may bagong pag-asa na makakamtan ang hustisya. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Katulad ninyong pamilya nyo, mga bangag kayong, mga salot kayo sa lipunan. Ay, nayupa kayo, hindi na kayo naawa sa mga mangingisda. What do you expect, mga kababayan? Si Martin Araneta, si Tambaloslos, dyan sa Bureau of Customs, lahat yang halos dyan ng mga tinalaga ni Lisa, sila Rubio, kasabwat sa smuggling, agricultural smuggling. Kaya hindi po aahon ang buhay ng ating magsasaka during the bangag administration. Unless kung kayo ay hahakbang bilang maisog. This is not about Duterte. Si Pangulong Duterte nag-e-enjoy na yan sa kanyang retirement moments. Kung tutuusin, hindi na siya dapat nagpapakahirap, nagpapakapagod dyan para magsalita sa stage. Pero ano ang pinili niya? Ipagtanggol kayo. Dahil kung si Pangulong Duterte ay nangamkam yan, katulad nila Kuting Jr., nila Bangag, nila Tambaloslos, makikita niyo, bakit si Pangulong Duterte payak pa rin ang pamumuhay? Hindi niya ginawa yung 2 years na ginagawa ni Marcos Jr. at ni Lisa Tanas at ni Mel Robles na magpanalo ng loto ng loan better. Dahil kung si Pangulong Duterte ay yan ang intensyon, makikita natin ang kanilang pamumuhay na katulad ng ginagawa ni Romualdez ng mga bangag na Marcos, yung acquire o kamkam ng kamkam ng mga negosyo, katulad na lamang sa Okada, Manila na kumukubra sila dyan. Kumukubra sa Pogo, kumukubra sa smuggling, lahat, wala nang kapaguran kumamkam. Ang hinayupak na bangag na si Marcos Jr. at si Lisa Tanas na isang kidnapper. Nakita nyo, nangidnap gamit ang power ng gobyerno, ang pang-aabuso ng kapangyarihan ng mandato, nakipag-conspire sa DFA, sa DOJ, sa ISAP, sa embahada ng Pilipinas sa Turkey, sa mga RTC judge, nakipagsabwat ang hinayupak na Lisa Araneta Marcos kay Teddy Boy Locsin Jr. Then napanood ninyo na sa CCTV during the Senate hearing na siya at si James Kumar ang magiging ang utak para si Picoy ay kausapin itong si Romy Enriquez para kumbinsihin si Agent Morales na magpabayad na lang at huwag nang magsalita dito sa PIDEA Leaks sa Senado. At yan pong PIDEA Leaks na yan na kinasasangkutan ni Bangag at ng kanyang asawa na
utak ng bribery o gugurgurin si Morales, hindi natin tatantanan. Kayong mga senador, ikaw, Jinggoy, Bato, Escudero, lahat kayo, hindi namin kayo tatantanan. Alam ko, nagbabakasyon kayo, mga yawa kayo, lumalamon kayo, nagsidyubaan kayo dahil sa kaban ng bayan. At hintayin ninyo ang sulat sa inyo ng distressed mother na kinidnapan ni Lisa ng mga anak dahil nakatanggap ako ng text messages coming from kaibigan nitong distressed mother na susulat siya sa Senado, sa Kongreso at pati kay Presidenteng Bangag katulad ng ginawa ni Agent Morales. Kung inyong bibigyan ng aksyon o hindi, well, nasa kamay ng taong bayan, ipipressure namin kayo katulad ng ginagawa doon ng ginawa namin sa PIDEA leaks. Malinaw, mga kababayan, sa sikat ng araw na ang presidente ninyo, ang first lady ninyo, ang mga cohorts, mga kasabwat nila ay bangag na bangag sa kapangyarihan. Kaya nga ang kapalit sa atin, pinatatahimik tayo, nagpapakalat ng black propaganda kay Sara, kay Pangulong Duterte, kay Quiboloy, sa akin, sa inyo. Pero hindi magwawagi ang mga jutang gininas na yung mga jutak nila, dito, nag-iisa na lang ang neuron dahil nasunog na, mga kababayan. So you have to get up, speak up, and I'm so happy based sa ibalita na sa atin ni Atty. Valera sa New York ay makikilahok po ang mga religious group at nabanggit niya nga ang INC. And I am looking forward sa Manila ay makilahok na kayo, not only the INC, the Catholics, lahat kayo. Tigilan yun ang mga nasa utak nyo. This is about Duterte. This is not about Duterte at all. This is about your future, ang future ng mga mangingisda, mga magsasakang tumatangis na binibigyan lang ng kakaperasong ayuda-ayuda ng bangag na gobyernong ito. Then picture. Tapos palalabasin nila ay maganda ang ginagawa ng bangag. Paano naging maganda ang pagbigay ng ayuda ng 3,000, 5,000? Kukupitin pa ni Pinky Romualdez, kukupitin pa ng DSWD, kukupitin pa ng mga letse na ang press release nila 5,000 kunyari o 10,000, tapos ang ibibigay 1,000 lang. Papipirmahin ang mga kawawang magsasaka, kawawang mangingisda, di ba? O ito, pumirma ka dyan, kunyari nakatanggap ka 10,000, tapos hold upin nila. You know what I mean? Pag pirma, hold upin, balik mo sa akin yung 5,000 o 9,000. Ganun po kabangag ang gobyernong ito. So gusto kong sabihin sa inyo na kaya kayo hindi kumikilos dahil what? Dahil si Sara ang Vice President? Hindi nyo alam kung anong mangyayari. Kung ano ang mga mangyayari. Ang dapat isipin ninyo na kayo ay against sa bangag na gobyerno na ginigipit kayong lahat. Diba? Kayo ay hinaharas, ini-intimidate, kakasuhan, fabricated cases, fabricated crime na mga na-experience ni distressed mother, ni General Macanas, ni Atty. Glenn Chong, ako at iba pa. At yan, si Pastor Quiboloy at si Pangulong Duterte. This is not about Pastor Quiboloy and Pangulong Duterte. Sila lamang ay isa sa mga biktima. Ito ay usapin patungkol sa mga magsasaka, sa inyong mga tricycle driver, sa inyong mga driver, sa inyong mga nasa palengke, lahat kayo mga middle class, working class, kasama kayo sa usaping ito. Forget about this is tungkol sa mga Duterte at Marcos. Maling-mali kayo kung ganyan kayo mag-isip. Ibig sabihin, bangag kayo katulad ng presidente. Sana tumulad kayo dito sa mangingisda na ito na hinarap niya ang mga tambalos-los na mga congressman na sinasabi niya na kilala lang daw sila oras na eleksyon. At sinasabi ni Sir na mangingisda na hindi nila kailangan ng ayuda, kailangan nila ng pangkabuhayang pangmatagalan. Hindi bibigyan ng 3,000, nga lang 2,000, pipicturean ni Kuting, ay ang galing-galing na ng hinayupak na bangag. Yan po ang mga proyekto ng mga bangag
katulad ni Marcos Jr. at ng asawa niyang Adictus Benedictus kasama ang kanyang pamilyang uubusin ang kaba ng bayan. Tandaan nyo yan, mga palangga. Tuloy natin. Ang ayuda, parang Tuloyan ko lang. ito sa maraming pera. Hindi nyo kami kilala. Paano po? Ito po, diritsahan po. Diritsahan po. Sinasabi ko, sasalubin ko po. Diritsahan po ako. Ang hiling lang namin po, maparalan namin mga anak namin, masaya na kami. Hindi namin ito sa maraming pera. Sana po, ang hiling namin kayo ng isda. Tulungan nyo kami. Hindi naman po kami tamad na mangisda eh. Nakaawa. Kasi po kami, ang ayuda, parang bandit lang yan. First lang sa amin yan. Kinabukasan mo na. 5,000, 2,000. Tama, ang ayuda parang band-aid lang yan. Di ba? Matatalino itong mga magsasaka natin. Matatalino pa to sa mga bangag na presidente. Kami mangisda lang kailangan yan. Kung malaya kaming mangisda sa sarili naming bayan. Sino ba ang tutulong sa amin? Wala po kami kilala. Dahil maliit lang po kami. Sino tutulong sa amin? Ramdam naman yun siguro ang kahirapan namin. Sabi niya, ramdam nyo naman siguro yung kahirapan namin. Wala kang pakiramdam eh. Kaya dapat natin silang ilubog sa kumunoy. Dahil wala silang pakiramdam sa inyo, sir. Ma'am, walang pakiramdam. Ito nga mga PSG. Sinisigaw-sigawan, wala silang pakialam. Over-fatigue na yung mga tao. Kahit madaling araw, buhay na buhay yung mga ito. Buti hindi jumugsak yung mga yan. Pulburon ng pulburon. Pompyang ng pompyangan dyan. Swing ng swing. Tsuktsakan dahil bangagi. Wala sa kaayusan ng kaisipan. Dahil pagdating sa mga buyer, maraming huli, kunti ang binta dahil sa utang. Maraming kita, mahal naman yung babayarin. Bigas, kurinti, tubig. Paano na, pinanganak po kaming mahirap. Sana naman kahit kunting ginawa lang sana po. Maranasan din namin kuminhawa kahit kunti lang. Alam mo, nakakalungkot ano. Kalooy talaga. Gaano kasakit sa inyo. Kaya nga kayo mga OFW eh. Umaalis kayo, di ba? Dahil binibenta nyo na lang ang inyong mga kalabaw, ang inyong mga sakahan. Dahil sa jutang-jin ng gobyernong katulad nitong bangag na ito. Wala na kayong patutunguhan mga palangga. Hindi ako nagpapaka-negative, pero pagpapabayaan ninyo ang bangag na mamumuno sa inyo, magiging zombie na pati mga anak ninyo pag uwi nyo ng Pilipinas. Why? Kasi abot kaya na ang pulburon. Hindi yung bilihin ang abot kaya. Abot kaya na ang drogay. Okay? Na isisasaksak sa mga utak ng mga anak ninyo na imbis na mag-aral, dahil wala kayo dyan, mahina ang panglaban ng mga bata sa temptasyon na ganyan at available na right there and then sa kanilang sa kapitbahay dahil pinapayagan na ng gobyernong ito na magkalat ang droga ng 3-5 dahil sila mismo ang manufacturer. Si Lisa mismo ay kasabwat ng manufacturer. Yung mga pinalaya, okay, na absuelto na si Sayarot, nahulihan yan na nagluluto ng pulburon sa Ayala, Alabang. Pero absuelto ni hindi nga nakulong yun eh. Binigyan pa ng security. So kaya talagang ang impact nito sa lipunan, ang mga anak ninyo na naiwan ay magiging bangag na pag-uwi ninyo. I'm sorry mga palangga kung kayo ay nakakaranas nito. Pero ito po ang larawan ng pulboronic government. So kailangan ninyong humakbang bilang may isog. Saan man kayo naroroon, kayo man ay 10, 20, 50 na magkakaibigan, kailangan po ninyong magpakita ng pruweba na kayo ay humahakbang. Message nyo lang ako sa aking Facebook page, email sa inyong mga gatherings, maharlikanetwork@protonmail.com. Diyan nyo po ako mamimessage ng inyong mga videong, mga gatherings, mga pagsigaw-sigaw ninyo na kayo ay humahakbang bilang maisog at tinututulan ninyo ang bangag na gobyernong ito. Ipapakita natin yan. But again, we will organize simultaneous all over the world para ipakita natin sa buong mundo na tayo ay hindi na natutuwa kailanman sa bangag na gobyerno. At tandaan nyo ang date, June 15, No Remittance Day. So magpadala na kayo before, like 14 o after. Isang araw lang yan to show protest
dito sa bangag na gobyernong ito. At napag-usapan namin ni Atty. Valera na gagawa siya kasi siya po ay abogado, gagawa siya ng template, pwede niyong dagdagan, pwede niyong bawasan yung gagawin niyang liham para iparating natin sa international human rights, sa Commission on Human Rights, na ipapaliwanag doon kung gaano o ano-ano ang mga ginagawang panggigipit ni Marcos Jr. magsimula sa mga governors, sa mayors, kay Maharlika, sa kay Macanas, kay Glenn Chong, sa inyo, at sa iba pa. Sabay-sabayin natin. And also, i-email natin, ipa-flash natin. Pag nagawa niya na yung letter, ipa-flash natin sa mga international media. So, copy-copy, paste na lang, then shoot para malaman nila. Kung sa Amerika ka, lahat ng mga, lahat ng mga what do you call it? Istasyon ng telebisyon o mga newspaper, you do that. Kung ikaw ay nasa Europa, nasa Canada, gawin natin. Kailangan natin ipaalam sa buong mundo dahil patay na po ang mga media sa Pilipinas. Ayaw nilang iulat. Walang pakialam yung mga ginayupak na yan kasi it's all vested interest. They're not for the people, but they're there for their business. Walang pakialam o yung iba takot o yung iba, ang karamihan, ay nakatanggap ng payola. So, yan, Maharlika Network at protonmail.com. Diyan tayo magtulong-tulong mga kababayan. Kailangan nating ipaabot, I'm doing my part. Okay? Later on, i-announce natin kung ano yung mga hakbang bilang isang maisog na Pilipino ang ginagawa ko dito para maiparating ko dito ang ginagawang panggigipit sa akin at sa ating lahat dito sa Amerika. Alam ko malakas ang loob ni Kuting Jr., ni Lisa dyan dahil napapakinabangan siya ng bansa ko dahil what? Ang sabi nga ni Atty. Valera sa kanyang opinion na maaaring mayroong kinatatakutan si Kuting dito na tutugisin siya ng Amerika. In the first place, may warrant of arrest yan dahil sa pandarambong. Diba? Hindi lang nga lang yan maaresto dahil nga presidente. Pero ako dito sa Amerika, kakarayin ko ang mga ginagawang panggigipit sa akin, panggigipit sa inyo dito. So you do your job. You do your part, brother. Kahit saan man kayo naroroon. So antayin natin ang template ng sulat natin sa Commission on Human Rights. Wala na. Mga human rights dyan sa Pilipinas, wala na silang kwenta. Tignan mo yung advocate ng yung mga what do you call that? Yung kinabibilangan ni Kumar, 'di ba? Na siya ay secretary pa sa doon sa mga can you comment there? Okay mga pala, medyo bangag na ako ngayong araw na to sa kape. Then Scorpion, anong kinabibilangan ni Kumar na organization? Anyway, tumatahimik na sila. Wala na silang pakialam sa inyo. Kasi ang intention ng gobyernong ito ubusin ng VACC. Yeah, thank you for helping me. VACC. Okay? Violence against crime and corruption. Tignan mo. Ganyan ang way ng mga sindikato. Kunyari, magmi-member dyan para mahawakan nila sa liig. Tignan nyo, nasa ng VACC. Wala. Kasi hawak na nila yan. So wala na tayong kakampi. So ang gagawin natin, global effort. Sabihin po ninyo sa mga boss ninyo, sa mga anak ng boss ninyo, sa mga amo ninyo, kung ano ang nangyayari sa ating bayan. I am doing my part. Nilalabanan ko sila sa Korte ng Amerika. Si Lisa Marcos, si Bangag Jr., si Sandro, si Tambaluslos po ang bida sa aking declaration dito sa Amerika. So, gawin natin lahat, magtulungan tayo, lulubog natin sila sa Komunoy, wawakasan natin itong mga hegemonyong ito. Anyway, ito pa mga palangga. Okay, recently, yung kabangagan ni Kuting, di ba? Talo pa si Noynoy. In fairness, si Noynoy noon, ang dami natin sinabi, totoo naman lahat ng sinabi natin, pero natalbugan ni Marcos Jr., si Noynoy. Si Noynoy maintindihan mo kasi may problema eh. Ipinilit lang may problem eh. Ito si Bangag. Well, problem na rin kasi
Nasunog na yung neurons. Di ba? Kaya talagang mas bangag siya. Diniscredit ang Pangulong Duterte na wala daw ginawa sa Tacloban. Zero, nada. But you know what? Bago ko i-play yung video, no? Iparinig sa inyo yung audio. I'm so proud of Sebastian Duterte kay Baste. Alam ko kasi, ang daming nagka-crush dyan kay Baste. Ayoko nang sumali. Di ba? Ayoko nang sumali. Parang maging matrona naman ang datingan natin. Pero na-amaze ako kasi nakita ko yung picture ni Baste doon sa Tacloban na kung saan 24 years old lang siya during the time. Volunteers Against Crime and Corruption. Yeah, what did I say? Yeah? Violence. Yung ganun talaga, slip of the tongue. Ganun talaga. Ang importante nandoon yung against crime and corruption. So, Maisog. Maisog Vancouver. Yes, Sandra Palanga at Charlene. Please join sa ating lahat sa Vancouver. Lahat, mag-create na kayo, mag-organize na kayo. But baka makalimutan ko si Baste. So nakita ko, i-compare ko lang si Baste at sa mga anak ni Kuting Jr. Alam mo, ang mga Bisaya, no, yung mga Tagalog, ang mga Tagalog, ang mga Bisaya, Ilonggo, basta mga Bisaya, waray-waray, cowboy talaga yan eh. Unless na lang kung magpaka-alta-alta ka. Pero doon sa nakita ko kay Baste, sa litrato niya na nagbubuhat siya ng mga victims, ng mga cadaver during that time. Ibig sabihin, ang batang ito, yung batang yun, nung time na yun, that was, halos anak ko lang siya yung edad niya nung time na yun eh, di ba? Yung batang yun ay nakita mo yung pagiging tao niya at hindi siya nag-iinarte na sumama sa kanyang ama. Ano no, kung sabay sila ni Pangulong Duterte nung time na yun. Di ba? Na tumulong doon. Yung mga anak ni Marcos Jr. na pakunyo-kunyo na very royal daw, na mukha namang surot. Tingnan mo si Sandro, bang surot na pinirat. 'Di ba? Nakita niyo ba na nagkaroon sila ng mga ganyang klaseng pagkakawang gawa? Wala. Kung meron na silang gagawin, picture lang. Tingnan mo si Baste, 24 years old. Yan yung mga kailangan nating leader actually. Alam mo si Baste, nakuha niya yung mas nakuha niya yung Duterte style. 'Di ba? Nakakatawa siya. Parang more on, 'di ba? Mag-agree ba kayo? Tingnan mo yung mga anak ni Pangulong Duterte. Hindi natin alam na ginagawa pala nila noon ng time na yon. Hindi naman sila nagpasikat-sikat. Kung katulad ni Marcos Jr., ginawa niya kunyari ni Surot yan, ni Charhis, ni Sandro, ang gagawin nila, i-highlight nila yan. Picture, gagawa ng reel, kunyari si Surot, di ba? Si Pokling Sandro, na ito i-highlight natin na kunyari nagbubuhat-buhat ng mga patay doon. Yan ang gagawin yan. Very, very bangag yung ganyang style. Pero hindi ginawa ng mga Duterte. Di ba? Wala silang mga black ops. Ang Marcos Jr. ang maraming black propagandang paninira. Sinimulan nila kay Sara, kay Pastor, kay Pangulong Duterte, dahil sa kanilang ambisyon na manatili sila sa pwestong forever. Kasi mga kababayan, you have to open your mind. Why? Kaya nila gustong manatili sa pwesto kasi ayaw nilang magbayad sila sa kasalanan nila. Sabi ko na sa inyo, whoever ang papalit kay Bangag Jr. pag nawala siya, ang hiling ko lang sa papalit, kung ano man ang magiging form of government or form of transition in the future, gusto kong pagdusahan ni Lisa Marcos, ni Bangag Jr., ang pagkidnap nila sa dalawang bata. Ang promotor, ang mastermind na si Lisa Tanas. Gusto kong pagbayaran nila ang smuggling na ina-point nila si Michael Ma na kasabwat nila sa pagpapahirap ng mga magsasaka, ng mga mangingisda, ng lahat-lahat na Pilipino. Imagine nyo, balik-balikan ko, saan kayo nakakakita na ina-point na special envoy to China na hindi ni-report na mga jutang genimes na mga mainstream media. By the way, I would like to promote my palangga. Ayan pala. Okay, bago yan, nandiyan sa ating, wala lang, naaliw lang ako kay may palangga with sombrero, kaya nakasombrero tayo ngayon. By the way, going back, mga kababayan. So, yan ang ginagawa ng gobyernong ito. Ito na, yung pagsisinungaling
ni Kuting dahil bangag nga, paiba-iba ng utak, bangag, pulboronic. Eto, pakinggan natin si Tita from Tacloban. Wala pa man si BBM sa pwesto. Nangyari yung Yolanda. Oo. Is Noynoy Aquino. Oo. So si Duterte ang tumutulong dito. Tinuloy. Kasi, opo, siya ang tumulong talaga. So si BBM wala pang naitulong ngayon? Walang natulong yun po. Kasi wala pa siya sa posisyon eh. Hindi. Walang naitulong. Nagpa-cute-cute ka lang doon, Marcos Jr. Nagpa-picture-picture ka. Nakita ko ginamit mo yon during the campaign. Nagpapaniwala naman kami. Hindi nga nadumihan yung pototoy mo doon sa Yolanda. Nakita mo si Baste, di ba? Bugoy na bugoy, ragged na ragged. Cowboy na cowboy, binubuhat, Nag-inom sila ng, nakatambay doon. Wala kang ganyan, Marcos Jr. Kasi yung utak mo, di ba, akala ninyo above the law. Kaya hindi nyo, alam mo sa ginagawa ninyo, hindi nyo, ang ina-attitude nyo, hindi maka-Pilipino. Galing na rin mismo sa bunganga ng kordoroy na mukha ni Liza Tanas na siya ay very New York. Yes, very New York. Yung mga pusali sa New York, yung mga bomb, yan ang kawangis niya. Tapos ang sinasabi pa ni Liza Tanas na yung kanyang anak very royal. Yes, very royal. Royal True Orange kasi ponggok, 'di ba, yung bote ng Royal True Orange 'yan. Kahit anong gawin mo sa pagpakakonyo-konyo, kahit anong gawin mo magpagka-royal, never kang maging royal dahil ang nananalatay sa dugo mo ay kidnapper, smuggler, kawatan, mandorobo, mga ngamngam, Addictus Benedictus, at what? Nasaan na ang Jonakis mong what? Sinakal mo ba yung anak mo, yung una mong Jonakis, na nagtago ka sa madre? At ikaw, Kuting, kailan ka magpapa-DNA? Chinutsok-tsak mo ang sarili mong dugo. Hinayupak kayo. Kamukhang kamukha mo yung anak mo sa pinsan mo. At ikaw, Lisa, pag tinatanong ka, nasan ang Jonakis mo? Sinakal mo ba? Kaya hindi ka mananalo kahit ano pang black propaganda ang ipahatasik mo sa mga Duterte, kay Quiboloy, magbabayad kayo. Ponggok, kasing laki ng Royal True Orange na solo. Di ba may solo bang Royal True Orange? Tuloy natin to. Wala pa siya sa posisyon eh. Hindi, 2 taon na kasi nakalipas. Sabi niya kasi 2 years ago pa lang daw naumpisa ng pagtulong. Meron ba siyang nautulong talaga? Wala sir, kasi 10 years na ang Yolanda eh.
Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!